May pahabol na nga bang trade itong si LA Tenorio bago magsimula ang bagong PBA season? At ang isa doon sa mga pinakamatunog daw na pwedeng sabihin na natin pinag-uusapan ngayon ay yung pag-acquire nila dito kay Robert Bolick kapalit ni Paul Lee. Alam natin na ang bagay na ito ay matagal na napag-uusapan. Pero ang tanong kung ito nga ba ay pwede talagang mangyari. Sa tingin ko kung pag-uusapan kung pwede, pwede talaga yan dahil alam naman natin walang imposible pagdating dito sa SMC at sa MVP Group. Kung kinakailangan talaga nila, kung sa tingin talaga nila ay magiging mas maganda para sa kanilang lineup, yung pagkuha sa nabanggit na player, gagawin nila yan. Ngayon, ang tanong, papayag kaya ang NLEX? Sa tingin ko kasi depende yan dito kay Robert Bolick. Kung hindi na kontento si Robert Bolick dito sa NLEX dahil nga hindi nakakaabot ng playoffs at mag-request yan na ma-trade, pinaka-logical dalhin nga yan dito sa Magnolia Chicken Templados dahil doon makakasama niya itong mga magagaling na players ng Magnolia at lalaki yung chance niya na manalo ng kampyonato. Sa panig naman ng Magnolia, kung ma-trade nila si Paul Lee, ang laking bagay kung makuha nila si Bolick dahil alam natin kung anong klaseng player ang itong si Bolick at mas bata ito kay Paul Lee at hindi injury prone. So magiging magandang addition talaga itong si Robert Bolick dito sa lineup ng Magnolia Chicken Templados. Ito naman si Paul Lee, alam natin magaling din yung player. So pwede rin yan dito sa roster. Itong na NLEX Road Warriors. Kaya nga marami nagsasabi talaga na magiging magandang addition itong si Paul Lee dito sa NLEX at walang malulugi sa nabanggit na trade. Kaya sa tingin ko, isa ito doon sa mga trade na masasabi natin na win-win pareho kapag ito ay natuloy. Yun nga lang, blockbuster ito so pag-iisipan niya mabuti ng dalawang koponan. Mukhang ang TNT Tropang Giga o TNT Tropang 5G ay meron daw pinaplano na major movement at ito yung pag-acquire kay Gio Halalon. Ang una daw plano dyan kasi kunin nila sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Una si Gio Halalon na may kontrata dito sa Northport Patang Pier, iti-trade dito sa Blackwater kapalit ng big man na si Justin Chua. Ngayon, itong si Gio Halalon, pag nandun na sa Blackwater, dadalin dito sa TNT kapalit ni Paul Varilla. Ngayon naman, dahil mag-expire na kontrata ni Gio Halalon, baka intayin na lamang ng TNT na mag-expire yung contract nito para makuha nila ng walang kapalit. Pagkatapos, ite-trade nila ito si Paul Varilla dito sa Blackwater para kuha rin nila si Justin Chua. Alam din natin na hindi pinayagan ng PBA yung trade nitong si Chua at itong si Gio Halalon dahil nga nagkaroon ng pending sale itong Northport Batang Pier kaya hindi pinayagan yan ng PBA. Yung trade kasi ng Converge at Phoenix at Converge at Northport, nangyari yan bago yung trade bago mailagay yung moratorium kaya inaprubahan ng PBA. Kaya nga sa ngayon, itong kay Gio Halalon mukhang iintay na lamang daw ng TNT na matapos yung kontrata niya. Kung sa bagay, malaking bagay itong si Gio Halalon para dito sa TNT dahil si Jason Castro hindi pa makapaglalaro dito sa Philippine Cup. So hindi pa 100% yung kanilang lineup. Kung makukuha nila itong si Gio Halalon, yan ang papalit muna sa pwesto ni Jason Castro. At syempre, ito naman si Justin Chua. Yan naman muna ang papalit sa pwesto nitong si Poy Eram na hindi maglalaro buong season. Kaya mukhang maganda yung pinaplano ng TNT Tropang 5G para dito sa kanilang lineup. At alam naman natin, iyan talaga ang plano ni Coach Chot Reyes para doon sa Grand Slam.